Mahal ko, anong ginagawa mo? Siya ang aking Luz Biminda. Nagde-deliver ako ng pagkain. Mahal. Miss mo ba ako? Miss, Yung tinatawag na online date ng unggoy. Thomas, hindi unggoy tawag doon. Efren Reyes ang tawag. Hindi ba pareho lang? Mahal, salamat sa pagod mo. Ngayong gabi nasa loob ako ng Moonlight Box, hihintayin kita. Bumili ako ng bagong game set. Isusuot ko para sa'yo, hehe. hihintayin kita. Magkita tayo doon. Bagong set. Hindi naman siguro. Mahal ko. Gusto mo bang makita ang bago kong set? Oo. Uy, nasa ng order ko. Sandali lang, sandali lang, sandali lang. Ah, Miss, okay ka lang? Paano ka ba nagmamaneho? pasensya na. Kasalanan ko ito pero huwag kang mag-alala. Babawi ako sa'yo. Taga-deliver. Ang ganda. Ang mahal ko malamang nagde-deliver din ngayon. Hindi na kailangan magbayad, umalis ka na. Bata, umalis ka na. Wala nang bayad. Sa susunod, mag-ingat ka sa pagmamaneho. Ay, Hindi pwede. Ano na naman ang gusto mo? hindi. Wala akong pera ngayon. Bigyan mo ako ng contact mo. Kapag nakaipon na ako, babayaran ko kayo. Sa panahon ngayon, mga binatang may pananagutan bihira na. Ganito na lang. Kumukuha kami ng tao sa kumpanya. Subukan mo. Technoluz Corporation. Ikaw ay dating nagde-deliver ng pagkain. Oh, Isang nagde-deliver. Nag-a-apply ka sa kumpanya namin? Wala kang pakialam, nakakatawa. sa tingin ko dahil sa aking edukasyon at diploma, ang pag-a-apply ko bilang assistant ay hindi naman labis. Graduate ka pero nagde-deliver ka? Ang diploma mo, hindi naman gawa-gawa lang? Umalis ka na, huwag mong sayangin ang oras ko. Hoy, ikaw. Anong nangyayari? Presidente, bakit kayo nandito? Siya. Siya. Kumusta na ang paghahanap ng assistant? Nag-i-interview pa. Magaling ito. Efren, pwede ka bang magsimula ngayon? Oh, Presidente, siya ay isang dating nagde-deliver lang. Ano ang karapatan niyang pumasok sa kumpanya natin? Dito yung kumpanya ko o kumpanya mo. At saka, ano naman ang problema sa nagde-deliver? Bilang isang HR, nangiinsulto ka ng mga aplikante. Kukunin ko lahat ng sahod mo ngayong buwan. Ikaw, sumunod ka sa akin. I-print mo itong mga dokumento ng 3 kopya. Kailangan ko ngayong hapon. okay. Mahal, hindi ko inaasahan na pumasa ako sa interview. Ang amo ko ay napakaganda. Pero laging seryoso ang muka. Wala siyang kapantay sa'yo sa pagiging cute. Binabati kita, mahal. Pero si Luz Biminda Santos ang boss mo ay isang magandang babae. Magseselos na ako. Paano naman? Ikaw lang ang aking mahal, Luz Biminda ko. Laging seryoso si Luz Biminda Santos. Ang boss na yan, sino naman ang magkakagusto sa kanya? Bakit siya ganyan? Mahal, naapi ka ba? Wala. Kasi simula ko lang sa trabaho, medyo kinakabahan. Kung hindi talaga kaya, mahal, pumasok ka na lang sa kumpanya ko. Huwag kang mag-alala. Siguradong aalagaan kita. Sa unang araw pa lang, nagpapabaya ka.
Hindi ako pwedeng maging palamunin. Kailangan kong magsumikap ng mabuti. Kailangan ko ring bayaran ng mga utang. Hindi pwedeng maging pabigat ako kay Luz Biminda. Anong ginagawa mo? Ma'am, kung sasabihin kong hindi ko sinasadya, maniniwala ka ba? Umangon ka na. Oo. Nabuhol? Ang sakit. Ma'am, Huwag mong hawakan yan. Ano bang iniisip mo? Huwag. huwag. Ang jacket ko. Isa na lang jacket ko. Ano? May reklamo ka? Wala. Hayes. Mamaya papuntahin ko si Tomas Cruz para bigyan ka ng bago. Ang malas ko ngayon. Ano ang tinitingnan mo? Kung titingnan mo pa, dudukitin ko mata mo. At saka, kung makita pa kita, naglalaro ng cellphone habang nagtatrabaho, masisante ka. Sige. Natakot ako. Akala ko, magiging yunok ako ngayon. Mahal, bakit hindi ka nag-reply? Baka nayayamot ka na sa akin. Wala. Isang lalaki ako. Kailangan pang umasa sa babae para magkaroon ng trabaho. May dignidad din ako. Nako! Tinatry nito ang tiyaga ko. Wag mong subukang lokohin ako. Takot ka lang makipagkita sa akin. Hindi mo ba? Gustong makita ng personal? Maya-maya, papuntahin mo yung tao sa labas para makita ko ang itsura niya. Ibaba mo na yan. Bigay mo na sa akin. Hoy, Yung tumawag kanina babae, di ba? Kuya, dalhin mo na sa akin yung package para matapos na. Pwede mo na bang ibigay? Hindi. Huwag na tayong magkita. Ayaw mo na ba ng mga mata mo? Pero ang itim mong medyas, bakit pamilyar? Hindi. Ay, CEO. Patawad. Wala na. Papatayin ako ng bibig ko. Oy, Ang ganda mo ngayon, Luz Biminda. Sino pumayag pumasok ka? Bulaklak para sa magandang babae. Samahan mo ako kumain ngayong gabi. Carlos, ano ang ginagawa mo rito? Syempre makita ang fiancé ko. Wala tayong relasyon. Huwag ka dito magsalita ng kung ano-ano. Kung ano-ano, patay na ang magulang mo. Ikaw, Ulila, gusto mong mag-umpisa gumawa ng kumpanya ng laro dito sa lungsod ng Agos. Ako lang, sino pa ang tutulong sa'yo? Kung hindi ako, sino pa kakasalan mo? Huwag mong kalimutan kung maglalabas kayo ng bagong laro, malulugi kayo. Ang bagong laro ng Sinagtech ilalabas na. Huwag ka nang mag-alala. Kung magtatagumpay ba ang paglunsad, hindi sigurado. Sa madaling salita, tignan natin. Ayan. uy, Director Tomas, sino yung bastos na yon? Kalaban ng kumpanya natin, CEO ng magsikap tech firm, si Carlos. Kahit malakas ang pondo natin, ang teknolohiya, malayo tayo sa kanila. Kaya malaki ang pressure kay CEO. Mahal, inaapi ako.
Ano, bakit? May masamang tao gusto bilhin ang kumpanya ko at papakasalan ako. Itong sinabi ni Sixia, bakit kamukha ng babaeng CEO? Parang siya. Ito ang sinabi ni Luz Viminda, bakit parang ang babaeng presidente na ice cold, sobrang magkamuka. Baka naman si Luz Viminda kung mahal. Ito na ang lahat ng pera ko. Ayoko ng pera mo. Kung gusto mo talaga akong tulungan, pumunta ka sa Ken. Wala akong bahay o kotse ngayon. Hintayin mo kung makaipon saka kita pupuntahan. May bahay at kotse. Ibibigay ko sa iyo ang bahay at kotse. Pupunta ka na ba sa Ken? Sige, palagi kong inaakala mayaman si Luz Viminda. Hindi ko inaasahan na ganong kayaman. Gusto mo? Hindi. Ito. Gusto mo? Anong tinitingnan mo? Anong ginagawa mo? Akala ko may kausap ka sa phone na malandi larawan pala ng magandang binti ang pinapanood mo. Anong alam mo? Ito ang kasintahan ko sa online. Online na kasintahan pa rin. Tingnan mo yan, kumuha lang ng picture online. Hindi naman. Ang kasintahan mo sa online, baka isang mataba na 300 pounds. Ang liit ng katawan mo. Baka madurog ka. Si Luz Viminda sobrang yaman. May online pa. Baka naman totoong mataba na 300 pounds? Naku, sige, huwag kang mag-imbento. Oo, ako ang nag-iimbento. Baka maloko ka ng mayamang babae mo hanggang sa wala ka ng shorts. Luz Viminda ko, baka naman talaga siyang isang 120 kilong mataba. Ma'am, Ano bang balak niya? Bakit siya pumasok sa opisina ko at magtanggal pa ng butones? Ibig sabihin, may masamang balak. Gusto lang pala akong takpan ng damit. Sino mag-aakala na napaka-asikaso niya? Kumusta na ang Technoluz Corporation? Tama po ang inyong kutob. Ginamit nga ni Luz Viminda ang ating laro na hindi namin kailangan. Gumastos ng 2 bilyon para sa basurang laro. Si Luz Viminda nga ay isang babaeng mahaba ang buhok, mababaw ang isip at hangal. Pakasalan siya at kontrolin siya, makuha ang kanyang napakalaking mana at sakupin ng Technoluz Corporation. Ang aking pangarap na mangibabaw sa industriya ng laro ng lungsod ng Agos ay malapit nang matupad. Ayon sa investigasyon, nagpaplanong magdaos ang Technoluz Corporation ng isang live exhibition match para ipromote ang bagong laro Live exhibition match? at nag-imbita ng maraming pro players para mag-promote. Kawili-wili. Nakaisip pa sila ng ganitong taktika pero dahil nandito ako gusto niyang umahon. Panaginip lang. Handa na ba? Tomas Cruz. Handa na ang lahat ng kagamitan, pero ang mga influencer na inimbitahan natin, wala ni isa ang dumating. Hindi naman. Alas 9:30 na, wala pa rin sila. Tawagan mo na sila. Natawagan ko na. Hindi sumasagot sa tawag. Nabasa na ang mensahe pero walang reply. Tang mga backup na bisita. Wala rin ni isa. Ngayon na, agad-agad. Maghanap ng bagong bisita. Hindi problema ang pera. Hindi ba dapat may live streaming na promotion tayo? Bakit? Hindi pa ba nagsisimula? Ikaw ang nagmanipula nito. May ebidensya ka ba? Ang fiancé ko. Ikaw? Nasaan ang mga bisita? Hindi pa ba dumarating? Mukhang hindi na darating, di ba? Ang promotion event mo mukhang hindi na matutuloy. Ano ba talaga ang gusto mo? Carlos Villanueva. Hindi ba ito ang inimbitahan nating bisita? Bakit nasa tabi ni Carlos? Mukhang ngayong araw, lahat ng bisita ay nasa panig ni Carlos. Kahit sino ang imbitahin ninyo, sa isang salita ko lang, hindi sila lalabas sa inyong event. Kung ito ay hindi matuloy, ang kumpanya ninyo ay magiging tawa ng industriyang ito. Sino pa ang maglalaro ng laro ninyo? Ano ba talaga ang gusto mo?
Ang gusto ko ay simple lang, pakasalan mo ako. Pakasalan mo ako, tutulungan kitang maisagawa ang promotion event na ito. Kung ayaw mo, okay lang. Pero bukas ng ganitong oras, ang sinag-tech ninyo, ang balita na walang bagong laro ay lalabas sa mga media sa front page. Sa oras na iyon, kailangan ko lang gumalaw ng kaunti, ang sinag-tech ninyo ay magiging akin na. Walang hiya. Ikaw? Walang hiya. Ikaw? Presidente, napakarami nating inimbitahang panauhin. Hindi ako naniniwala na walang mangahas na pumunta. Magsisimula na akong tumawag ng mga tao. Tumawag ng tao. Sige, tumawag ka ha. Ngayon, uupo ako dito, tingnan natin kung sino ang matatawag mo. Carlos. Pinapayuhan kita. Huwag kang masyadong manakit. Hindi lang kita naisaktan. Gusto pa kitang supilin kung papayag kang maging asawa ko. At manatili sa bahay, alagaan ang asawa at mga anak. Pinapangako ko na ang inyong Technoluz Corporation ay magiging sa ilalim ng aking kumpanya ang pinakamagaling na subsidiary. Gusto mo akong pakasalan at kunin ang aking kumpanya. Managinip ka. Sige. Hintayin mo na lang na mabangkarote ang kumpanya mo. Uy. Ano? Presidente, sa aming website maraming troll ang nagpapakalat ng ingay bumaba na ang presyo ng aming stock. Ano? Bumaba ang stock price, mukhang malapit nang matapos ang kumpanya ninyo. Luz Viminda, binibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Iyon pa ring condition kanina, kung papayag ka agad kitang tutulungan na ang event na ito ay maipagpatuloy. Sasabihin ko sa'yo sa huling pagkakataon. Talagang imposible. Sige. Sige, magaling. Hindi nakapagtataka babae na aking nagustuhan. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Carlos Villanueva, CEO ng Magsikap Tech Firm. Ngayon, kumakatawan sa aming kumpanya ay nagdedeklara ng digmaan laban sa Technoluz Corporation. Ang nakatayo sa tabi ko ay ang namumuno ng Technoluz Corporation, si Luz Viminda Santos. Ginagamit niya ito para maglunsad ng propaganda war. Gusto niya tayong tuluyang durugin. Tayo, hindi ba natin pwedeng tanggihan ng hamon? Hindi ganoon kadali. Kung tatanggihan natin sa harap ng buong mundo ay patunay na hindi tayo pantay sa Magsikap Tech Firm. Sa ganoong paraan bababa ng malaki ang stock natin at posibleng mag-collapse, diretso na magsara ang kumpanya. Ganyan kalala. Gusto mo akong pilitin? Bakit natatakot ka ba? Ibig sabihin ba na ang inyong Technoluz Corporation ay sumusuko na sa akin? Sige. Tinatanggap ko ang hamon mo. Sige. Tingnan natin kung sino pa ang may lakas ng loob na lumaban para sa inyo. Mahal, pakiusap. Pasensya na. Uy, Luz Viminda Santos, Mahal. bakit ka biglang tumawag sa akin? Alam kong biglaan ito pero kailangan ko talaga ang tulong mo ngayon. Sige, sabihin mo. Hindi mo man lang tinatanong kung ano. Kapag nagsalita ka, tiyak na mahalaga iyon. Sabihin mo kung ano ang maitutulong ko. Nasa malaking hotel ng Agos ako ngayon. Kailangan ko ng isang makakalaban sa Magsikap Tech Game Master na makakalaban sa kanila. Ang galing mo sa laro, ang pinakamahusay na nakita ko kaya gusto kitang hingan ng tulong. Magsikap Tech yung sinabi mo kanina, Magsikap Tech at Sinag-Tech yung laban na idineklara. Mahal, paano mo nalaman? Hindi ko inaasahan si Luz Viminda Santos ay may kinalaman pala sa Sinag-Tech. Ang Sinag-Tech ay nasa krisis, pero kung ako ang lilitaw makikilala ako ni Luz Viminda, ano ang gagawin ko? Hindi pa ako handa. Sige. Hintayin mo ako. Tinatanggap ko ang hamon mo mamaya. May darating na kumatawan para sa Sinag-Tech. Lalaban. Lahat ng kilalang game master sa lungsod ng Agos ay nasuhulan ko na. Sino sa kanila ang maglalakas loob na tumulong sa'yo? Huwag kang mag-alala. Darating na siya. Baka naman may kinuha kang walang kwenta para lokohin ako. Siya ang pinakamagaling na nakita ko. Sige. Tingnan natin kung sino ito. Panuntunan ng laban, kapag tinanggap ang hamon at hindi nag-online sa loob ng 10 minuto ay ituturing na talo. Countdown. 5, 4, 3. 2, huwag kang magmadali. Nandito na ako, di ba? Huwag kang mag-alala. Nandito na ako. Dumating ka na sa wakas. Bitawan mo ako. Luz Viminda Santos, ang mga babaeng gustong makasama sa kama ko ay nakapila mula dito hanggang France. Bakit bigla kang pumili ng isang taong hindi mo may pagmamalaki? Tama na ang daldal. Talo ka na. Sino ka? Nagtatago ka? Bigla ka nalang sumulpot. Walang pangalan at lalabanan mo ako. Wala ka sa sarili mo. Xiao Yun, tingnan mo ang mga taong pinili mo.
Wala lang silang kwenta, pinapayuhan kita, tumigil ka na sa paglaban. Pakasalan mo na lang ako. Ako lang ang makapagbibigay ng kaligayahan sa'yo. Tumigil ka. Kahit mabankrupt ako, hindi kita papakasalan. Uy, kung aamin ka ngayon, pakakawalan pa kita. Kung hindi, mamaya, talunin ka ng isang babae at iiyak ka. Tigilan mo na yan kung kaya mo, laro tayo. Sige, laro tayo. Sandali lang. Ang boring ng ganyang laban. Dagdagan natin ng pusta. Kung manalo kami, ibibigay mo ang 40% ng shares mo sa akin. At kung manalo kami, Kung kayo manalo, ibibigay ko ang copyright ng flagship game namin ng libre. sige, pumayag ako. Presidente, ito ay 40% ng shares. Kung matalo tayo, mapupunta sa kanya ang kumpanya. Pinagkakatiwalaan ko siya. Bakit niya ako tinitingnan ng ganon? Huwag ka nang magsalita. Simulan na natin. Imposible ito. Hindi. Isang galaw mo lang, natalo mo ako. Cheater ka. Hindi ako pumapayag. Isa pa. Kung ayaw mo, isa pa. Presidente, may problema. Ang opinion online ay pumapabor sa Technoluz Corporation. Bumaba na ang stock natin. Tama na, tumigil ka. Hindi pa ako talo, isa pa. Hindi ka ba nahihiya umalis ka? Sandali lang. Mr. Villanueva, huwag mong kalimutan ang pusta natin. Ang laro ng kumpanya ninyo ngayon ay pag-aari na ng Technoluz Corporation. Luz Viminda Santos, titingnan natin. Umalis na tayo. Nako, Pagod na ako. Nako. Kailangan kong tumakbo agad. Ma'am, Sumabog ang live stream natin. Ang misteryosong ito ay sobrang sikat. Kung pumirma tayo sa kanya, mas makakakuha pa tayo ng kasikatan. Tingnan mo, ito ang impormasyon na nakuha namin sa kanya. Friend, siya talaga. Ang bilis niyang tumakbo. Ayaw mo talaga akong makita. ay problemado na ito. Itong si Luz Viminda gusto niya akong makilala. Ngayon, hinahanap ako. Hindi pwede. Kailangan kong tumakbo agad. Baka pareho lang ng pangalan. Paano naman magkakaroon sa mundo ng isang napakasabay na pangyayari? Pero, Paano kung siya talaga yun? Hindi pwede. Sobrang hirap akong malapit sa mahal ko ng ganito kalapit. Hindi ko dapat palampasin ang pagkakataong ito. Ngayon, naghihintay na lang tayo sa isda. takbo na, takbo na! Magkita tayo sa likod ng entablado. Alam kong kakagaling mo lang. Kung hindi ka lilitaw ngayon, maghihiwalay na tayo. Ay, sira na to. Nagalit talaga si Luz Viminda. Ano ang gagawin ko? Ako isang lalaki, siya isang batang babae. Ay naging napaka-advance na paano ako tatalikod. Kahit na magkaroon ng problema, kailangan kong pumunta. Nasaan na siya? Galit ba talaga siya sa akin? Siya talaga. Siya nga. Hindi, mahal dahil sa sarili kong kalagayan ayaw makipagkita sa akin. Kung pupunta ako ngayon para makita siya, baka mainis siya. Hindi, kailangan ko pang mag-isip ng mabuti. Luz Viminda, ano? Simula pa lang, ngumingiti ka ng hangal. Nahanap ko na ang online kong boyfriend.
Napakagaling niya talaga. At saka, eksaktong gaya ng naisip ko. Luz Biminda, ang daming scammer sa internet ngayon. Kailangan mong mag-ingat. Hindi naman, Sir Thomas. Sigurado ako. Siya talaga ang hinahanap ko. Ang Maserati na ito ay mahigit 2 milyong piso? Siguradong gwapo siya kapag minamaneho ito. Hindi. Hindi pa rin ito bagay sa kanya. Porsche 911. Hindi. Parang may kulang. Huwag kang masyadong impulsive. Ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa mga material na bagay. Naiintindihan ko. Bibilhan ko siyang muli. Hindi naman siguro galit si Luz Biminda? Hindi. Kailangan ko siyang puntahan. Hindi pwede. Kailangan ko siyang hanapin. Uy, saan ka pupunta? May meeting pa mamaya. Manager Leonardo Mercado, may personal akong bagay. Pwede ba akong mag-leave? Uy, Saan ka pupunta? Nagalit ang girlfriend ko. Kailangan ko siyang pakalmahin. Nako, nakalimutan kong replyan siya. Akala niya ba galit pa ako? Nasaan ba ang girlfriend mo? Sino ba? Paano mo siya hahanapin? Hindi ko alam, pero kailangan ko talaga siyang hanapin. Kung hindi niyo ako papayagan, magre-resign na lang ako. uy. Mahal pala ako sa kanya. Ang importante ko pala sa kanya. Hindi naman magagalit ang girlfriend mo. Hindi ka naman girlfriend ko. Paano mo nalaman? Tama na, wala akong time sa'yo. Uy. Hindi pwede. Ang hirap hanapin ng mahal ko. Hindi ko siya pwedeng pakawalan. Mahal ko, nagtatrabaho ako. Nakalimutan kong mag-reply. Nagtatrabaho ka naman ng maayos. Ma'am Luz Biminda? Yung pagre-resign ko, pwede bang ituring nating hindi nangyari? Uy. Naku. Tapos na ito. Mukhang nagalit si Efren Reyes sa boss. Kung pahirapan ko siya, tataas ang tingin sa akin ng boss. Yung mga trabahong ito, dapat maibigay bago umuwi. Kung hindi matapos, mag-overtime. Kung hindi maganda, kalahati ang sahod ngayong buwan. Itong mga trabaho, dapat maibigay sa akin bago matapos ang trabaho. Kung hindi, kalahati ang sahod mo ngayong buwan. Ano pa ang hinihintay mo? Bilisan mo at magtrabaho. Kung hindi matapos, mababawasan ang sahod mo. Ang dami nito. Ito ay trabaho para sa 3 tao. Gagawin ko lahat mag-isa? Ito ang trabaho mo. Kaya mo bang gawin? Kung hindi, umalis ka na. May utang pa akong bayad sa pag-ayos ng sasakyan kay ma'am. Kailangan ko ring bilhin ng bahay at kotse si Luz Biminda. Hindi ko pwedeng mawala ang trabahong ito. Titiisin ko na lang. Tama yan. Alas 10 na. Bakit hindi ka pa umuuwi? Hindi ko pa natatapos ang trabaho ko. Ma'am, Bakit ka kinakabahan? Saan ang galing ang daming trabaho? naku, tinatarget ako ni Leonardo. Kung malaman niya magrereklamo ako kay ma'am, baka lalo pa niya akong hindi pakawalan. Hindi pwede. Hindi ko pwedeng sabihin kay ma'am. Bagong pasok pa lang ako sa kumpanya natin, di ba? Gusto ko lang gumawa ng mas marami at matuto pa. At saka, may utang pa naman akong bayad sa pag-ayos ng sasakyan sa'yo, di ba? Bayad sa pag-ayos ng sasakyan? Naalala mo pa? Nakakainip mag-isa sa overtime. Paano kung Ma'am, Ika. hahalikan ba niya ako? may Luz Biminda na ako. Huwag kang lalapit.
Gusto ko lang bantayan ang trabaho mo. Bakit ka pumikit? Akala mo ba? Hahalikan kita? May trabaho pa ako, Presidente. Umuwi ka na muna. Ang cute mo, mahal ko. Nako, bakit niya ako tinititigan ng ganyan? Kinilabutan ako. Anong ginagawa mo? Yung file na binigay ko sa'yo, hindi mo kayang tapusin sa isang gabi. Ngayon sasabihin mong tapos na? Niloloko mo ako? Kahit tapos mo na basura rin yan. Hindi mo man lang tiningnan, basura agad. Bakit naman? Akala mo hindi ko alam? Ano ang dating trabaho mo? Tagahatid ng pagkain. Anong maganda ang maisusulat? Ano naman kung taga-deliver? Walang mababa o mataas na trabaho. Anong basehan para patunayan ang kakayahan ko? Oy, hindi ka pa ba kumbinsido? Sige, tingnan natin anong klaseng bagay ang maisusulat mo. Imposibleng ikaw ang gumawa nito. Paano mo nagawa ng ganitong file? Paano mo nagawang gumawa ng ganitong dokumento? Masaya ka na ba ngayon? Hoy, Ikaw, akala mo ba tanga ako? Tulad mong klaseng tao makakagawa ng dekalidad na dokumento? ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig kong sabihin? Ang ibig kong sabihin, ikaw ay isang walang hiyang magnanakaw sa trabaho. Magtapat ka, kanino mo ninakaw ang dokumento? Anong ebidensya mayroon ka? Paninirang puri ito. Ebidensya? Tulad mong nagmula sa mababang antas, paano magkakaroon ng utak para sumulat ng ganito? Sa tingin ko, hindi mo ito ninakaw sa iba, kundi umarkila ka lang ng gumawa. Tulad mong ipinanganak sa ilalim ng lipunan, gusto pang umakyat sa kabila ng lahat. Sa tingin ko, hindi ka dapat nandito. Ikaw ang kahihiyan ng kumpanya. Payo ko sa'yo, magkaroon ka ng kaunting pagkilala sa sarili. Umalis ka na sa kumpanya. Kahit ano pa ang isipin mo sa akin, ngunit ang dokumentong ito ay gawa ko mismo. Wala kang ebidensya kaya huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ang sinasabi ko ay batay sa katotohanan. Sino ang makakapagpatunay na ikaw ang sumulat nito? Ako? Ang Diyos? Kaya kong patunayan. Kaya kong patunayan. Ginamit ng presidente ang plano ng iba para lokohin ako. Tulad niya, isang delivery guy. Paano siya makakasulat ng ganito kataas na kalidad na dokumento? Tiyak na may problema. Bawat salita sa dokumentong ito, bawat larawan gawa ko mismo. Kung wala kang ebidensya, huwag mo akong akusahin ng plagiarism. Plagiarism? Kahit plagiarism ay pwedeng kopyahin bawat salita. Ibig mong bigyan kita ng award para sa outstanding employee? Aminin mo na kung nangopya ka. Ang palaka na nagsuot ng bagong balat ay isa pa ring palaka sa kanal. Paninirang puri lang yan. Ang sinasabi ko ay totoo. Sino ang makakapatunay na ikaw ang sumulat nito? Ang Diyos ba? Hindi mapapatunayan ng Diyos. Pero kaya kong patunayan. Nung nag-overtime siya kagabi, kasama ko siya buong oras. Nakita ko mismo na ginawa niya ang mga dokumentong ito. Ay sus, anong nangyayari? Si Efren na yon kasama ang presidente sa gabi, nag-overtime mag-isa sa kumpanya. Baka may ginagawa silang hindi magandang bagay. Baka sa opisina sila naglalaro ng kung anong roleplay. Tingnan mo ang katawan ng presidente natin. Sino ba ang hindi nakakaalam? Buti pa ang mahirap na yon. Sa isang gabing to, magkano kaya ang makukuha sa pag-aalaga sa presidente? Ang payat ni Efren malamang hindi kakayanin ng ilang beses. Presidente, ginagawa ko lang ang tungkulin ko. Hindi ko talaga palalampasin ang sinumang pekeng empleyado na sumisira sa ating kumpanya. Si Presidente Leonardo Mercado ay nasa kumpanya laging masipag at tapat. Ginagawa niya ito para sa ikabubuti ng kumpanya. At si Efren mismo ay kahina-hinala, bigla siyang naglabas ng napakagandang plano. Talagang mahirap paniwalaan. Kahit niloko mo ang presidente para magsinungaling para sa iyo, pero sino ang makakapatunay na ikaw ang gumawa nito? Kung talagang gusto mong paniwalaan kanila, maliban kung personally kang sasali sa pulong ng disenyo ng kumpanya. Ang pulong ng disenyo ay hindi talaga kayang harapin ng baguhan na tulad niya. Paano siya naglakas loob? Tulad ko, isang senior game designer, hindi ko kayang tiyakin na makuha ang hurado sa pulong ng disenyo. Siya isang mahirap na tao, bakit?
mas mabuting aminin mo na ang plagiarism mo. Para hindi ka na magbigay ng mas malaking kahihiyan sa kumpanya. Sige. Pumayag ako. Sige. Pumayag ako. Hindi ito para sa'yo. Napakahirap ng pulong sa disenyo, kakasimula mo pa lang sa kumpanya. Hindi mo yon kakayanin. Kahit gaano kahirap, kailangan kong patunayan ang kakayahan ko. Ayokong isipin ng iba na nangopya ako. Kailangan kong patunayan ang aking kakayahan. Talaga namang friend ko. Ganito ka pa rin mapanagutan, mahal. Ang gwapo mo talaga. Sana hindi ka magyabang para hindi ka mapahiya ng husto. Sige, titingnan natin. Tito Tomas, bakit mo tinutulungan si Leonardo na ginagawang target si Efren? Inosente siya. Itong si Efren ay malinaw na may masamang intensyon. Lumaki kitang pinapanood. Matagal ka ng bulag sa pag-ibig. Ako bilang tito mo, dapat kitang protektahan. Hindi kita hahayaang maloko ng mga masasamang tao. Tito Tomas, nagkakamali ka. Hindi ganyan si Efren. Siya ay napakabait at responsable. Naniniwala ako sa kanya. Nawawalan ka na ng bait. Kilala mo ba talaga siya? Madali ka bang magtiwala? Tama na. Tito Tomas, gusto ko siya. Kaya sana sa susunod, huwag mo na siyang asarin. Itong si Efren palalayasin ko sa kumpanya. Anong nangyari? Nag-crash. Sir Leonardo, nag-crash ang computer ko. Palitan mo na lang. Palitan? Akala mo kung sino ka? Ikaw ba ang chairman? Kailangan ko ng bagong computer para sa design meeting din. Hindi naman para sa akin. Anong design meeting? Pakiusap, huwag ka nang mag-aksaya ng resources ng kumpanya. Pwede? Ako, hindi. Gusto ng mahal ko na patunayan ang kanyang kakayahan. Hindi na ako pwedeng makialam. Bagong computer lang naman. Pero ang hindi ako kinukulang. Wow, ito ang pinakabagong computer. Diyos ko. Mga computer ng kumpanya ay luma na. Papalitan ko ng bago para sa lahat. Anong tinititigan? Hindi naman para sa'yo lang. Ay, mahal. Bakit hindi ka pa kumakain? Paano kung magkasakit ka? Alam ko na. Ikaw, sumama ka sa akin sa opisina. May kailangan. Ha? Sigurado ako, si Efren yan. Tinawag para sermonan. Kawawa naman. Bakit mo ako pinapasok? Kainin mo lahat ito. Ha? Anong ha? Kainin mo lang. Ang dami. Hindi ko kayang ubusin. Nabulunan ka ba? Uminom ka ng tubig. Senkile. Oo naman, ito ay senkile. Matamis na katas ng dalandan na may bula. Inire-rekomenda ng A Bite of China. O kaya ilabas ko na lang at kainin. Bakit mo ilalabas? Dito na lang, dito. Dito na lang, kain na lang dito. Ah? Anong inaantay mo? Kain na. Ma'am, gusto mo ba ako? Ano? Kilala niya ako. Pero ang galing ko magpanggap. Paano niya nalaman? Anong sinasabi mo? Paano kita magugustuhan? Kalokohan. Para palitan ng computer ko, pinalitan mo ang computer ng buong kumpanya. Lahat pinalitan. Tinawag mo pa ako sa opisina mo. Sinabihan mo akong kumain. Ma'am, halata naman ang plano mo. Pero hindi kita kayang suklian. Dahil may ako na ang online nobya, ma'am. Mag-ingat ka. Hindi kita magugustuhan. Ma'am, kalimutan mo na ako. Hindi mo ako makukuha kailanman.
Uy, bumalik ka. Uy! Alam mo ba, ako ang online nobya mo, Efren. Buwisit ka. Efren, siya na naman? Tinitrip ka ba niya? Ah? Si Efren ba ang mga api sa'yo? Sabi ko na sa'yo noon pa. Hindi maaasahan yung lalaking yun. Lumayo ka na sa kanya agad. Palalayasin ko na siya sa kumpanya. Ay, Tito Tomas, wag ka nang makialam sa mga bagay ko, okay? Nakakainis. Efren, pinagkakaitan mo si Luz. Hindi kita tatantanan. Mahal. Ang amo ko ay nagkakagusto sa akin. Anong gagawin ko? Wala. Kung tatanggihan ko siya, paano kung paghigantihan niya ako? Kung mawawala sa akin ang trabaho, ano na lang ang ihaharap ko sa'yo? Ako ang dalawang pagkatao na yan. Pero kahit alin ang piliin mo, galit na galit pa rin ako. Ano? Sasagutin mo ba siya? Paano naman? Ikaw lang ang mahal ko. Narito, ito ang bagong kotse na regalo ko sa'yo. Mahal. Ang pamilya mo kung malaman na may nobyo kang tulad ko, hindi kaya sila tutol? Ay, gusto ka na patayin ni Tito Tomas eh. Wala kang problema. Tiyak na magugustuhan ka ng pamilya ko. Mahal. Sigurado ka bang hindi ka manloloko? Mahal. Sigurado ka bang hindi ka manloloko? Ha? Hindi ka manloloko. Ganun lang. Ninakaw mo ang puso ko, di ba? Ang kulit. Mahal. Sa loob ng mahabang panahon iniiwasan kitang makita, pero ngayon nagdesisyon na ako. Kapag natapos ko na ang kasalukuyan kong trabaho, makukuha ko ang malaking bonus sa ganitong paraan. Makikita na kita. Tiyak na papasa ka, huwag kang mag-alala, nandito ako. Ikaw, anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, nandito ako para suportahan ka, mas magiging madali ang trabaho mo at matagumpay mong matatapos ito. Sa suporta ng aking mahal na Luz Biminda, tiyak na magtatagumpay ako. Kaya, bigyan mo ako ng halik ng pagmamahal. Ang kulit. Pinagtatagpo mo ako araw-araw. Bukas tingnan natin kung paano ka makakasali sa pulong ng proyekto. Huwag kang mag-alala, Tomas. Handa na lahat. Panoorin mo na lang ang magandang mangyayari. Wow. Ang cute talaga ng mahal ko. Magsimula na tayo. Nasaan ang aking file? Nawawala. Hindi mahanap. Sa tingin ko, hindi mo ginawa. Imposible. Talagang Tigilan mo na ang pagpapanggap. Ikaw na dating delivery rider, nangangarap ka pang sumali sa pulong ng disenyo? Sa tingin ko, walang kakayahan. huwag kang mag-akusa ng walang ebidensya. Tiyak na ginawa ko ang proposal na yon. Ito, tiyak na may nagmanipula nito. Sino ang gagalaw ng file mo? Marami na akong nakitang tulad mo. Hindi mahanap. Dito ka na lang nag-iingay ng walang dahilan. Kung ako sa'yo, aalis na ako sa kumpanya. Anong batayan mo para sabihin na? Basura ang ginawa ko. Nakita mo ba ang file ko? Oh, ikaw ang nag-delete ng file na ito. Ako ang nag-delete? Karapat-dapat ka ba? Ginagawa ko lang ito para sa interes ng kumpanya. Ang mga taong tulad mo hindi man lang maalagaan ang file, paanong pag-uusapan ang kakayahan sa trabaho? Ako? Ang ganong tao talagang hindi dapat manatili sa kumpanya. Kahit na ang importanteng file na ito ay nawala, makikita na hindi niya pinapahalagahan ang pagkakataong ito at hindi rin ang trabaho sa kumpanya. Diretsahang tanggalin na siya. Tanggalin na lang. Kung hindi mo man lang mapangalagaan ang mga dokumento, talagang hindi ka bagay na magtrabaho sa kumpanya. Pero hindi ibig sabihin na wala siyang kakayahan. Pinapayuhan ako ni ma'am. Ginawa ko talaga ang proposal na ito. Kaya bigyan niyo ako ng kaunting oras, gagawa ako ng bago, at saka ko ipapakita sa inyong lahat. Bigyan ka ng oras? Akala mo ba naglalaro lang tayo? Lahat ng tao nandito naghihintay sa'yo.
Kung ako sa'yo, sana tanggalin na lang. Bakit? Ginawa ko ang file na ito. Tiyak na may nag-frame sa akin. Nag-frame sa'yo, tingnan mo nga ano ka ba. Umalis ka na sa kumpanya, huwag mo nang sayangin ang oras ng lahat. Tama na. Nasaan ang CCTV? 24/7 ang CCTV ng kumpanya natin. Hindi ako naniniwala na walang nakunan. Tama, maaari nating tingnan ang CCTV. May maintenance ng equipment, nasira ang CCTV. Hindi ang coincidence naman. Ang CCTV system natin, hindi ba kaka-install lang? Paano yun nasira? Ewan ko, may tao bang nagpatay ng CCTV? Oo, posible. Sige. Tapos na ang usapan ngayong araw. Efren, dahil hindi mo naalagaan ang mga dokumento, ibabawas ang isang buwang sweldo. Leonardo, bilang supervisor, hindi mo nagampanan ang iyong tungkulin. Suspinde ang sweldo at posisyon. Tomas, sumama ka sa akin. Ma'am, bakit ako masususpinde, ma'am? Tomas, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Huwag mong isipin na hindi ko napansin ngayon, ikaw at si Leonardo, mga paligoy-ligoy na yon. Bakit mo laging pinupuntirya si Efren? Mula nang mamatay ang mga magulang mo, ako na lang ang nakatatanda sa'yo. Kung hindi kita aalagaan, sino ang magpoprotekta sa'yo? Tomas, alam kong para sa ikabubuti ko ito. Pero ngayon, malaki na ako, may sarili na akong paghuhusga. Huwag mo na siyang puntiryahin. Okay? Para sa akin naman, Kasalanan ng taong ito. Ang malas talaga. Leonardo, gusto ko nang sinagtek yung listahan ng mga pangunahing tauhan sa loob. Ikaw na ang bahala sa presyo. Parang hindi maganda yan. Paano kung malaman nila? Anong masama doon? Isipin mo nga, ito si Luz Viminda Santos para sa isang lalaki, hindi alintana na matandang empleyado ka at pinag-leave ka ng walang bayad, may pagpapahalaga ba siya sa'yo? Basta ibigay mo lang ang listahan sa akin. Marami kang makakukuhang kabutihan dyan. Pag-isipan mong mabuti. Sa ngayon sa kumpanya, hindi maganda ang sitwasyon mo. Mas mabuti pang makipagtulungan ka sa akin. Maraming pabor ang naghihintay sa'yo sa hinaharap. Tingnan mo itong high heels, kung may taong bibili nito para sa akin, papakasalan ko siya agad. Wala ka bang nobyo na mayaman galing online? Papabilihin mo sa kanya. Baka naman hindi kanya pagbigyan. Imposible. Ang aking mahal ay isang mayamang anak ng mayayaman na worth milyon. Kaya niyang bilhin ang sapatos na yan. At ngayong araw ay pumayag siya na sunduin ako pa uwi. Tatawagan ko na siya. Uy, mahal. Nandito ka na ba? May nakita akong high heels ngayon. Sama mo ako bilhin, okay? Ano? Dumating ka na pala. Mahal, susunduin kita pa uwi. Layas. Sino ka ba? Mahal ako ang iyong mahal. Halika, halik, 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 halik. Halik, isang halik. Layas ka. Hindi ba sabi mo? Ikaw ay isang mayaman. Oh, At may beach villa ka pa, akala ko mayaman ka. Pero isa ka lang security guard. meron talaga sa amin sa ikalawang palapag, kita yung fish fund ng barangay namin. Kung sasama ka sa akin, bibilhan kita ng bag araw-araw. At sabi mo yung sapatos na sinasabi mo. Tumigil ka, sinungaling. At may utang ka pa sa akin. Bayaran mo ako. Bayaran mo ako. Bayaran mo na ako. Bayaran mo ako, pera ko yon, pinaghirapan ko. Bayaran mo na ako. Gusto mo ba? malalaman lang kung isuot. Uy, Anong trabaho? Pwedeng kumita. Sige. Teka, darating ako agad.
Tubig, pare. Yung trabahong sinabi mong pambayad utang, ito na ba yon? Magsuot lang ng maskara, kikita ng 500 pesos. Hindi ba maganda ang trabahong ito? Efren, ang sama ng mukha mo. Buong araw akong hindi kumain. Paano magiging maganda ang mukha ko? Kunin mo itong 500, kumain ka muna. Okay lang ba ito? Ayos lang, ayos lang. Paano kung bawasan nila ang sahod ko? Nandito ako, ako. Sige, sige. Sige. Nakakuha na naman ako ng 500. Ano kakainin ko? Hindi. Itong pera, kailangan kong isave para sa regalo ni Luz Biminda. May 2 piso na lang ako. Ano kakainin ko? 3 piso isang hotdog, 5 piso dalawa. Ang tagal mo nang nakatitig dito. Bibili ka ba o hindi? Kuya, 2 piso na lang ako. Pwede bang 1 piraso na lang? Sa panahon ngayon, wala kang 3 piso. Sige na, ibigay ko na sa'yo. Nakakaawa ka, parang pulube. Eto. Nasend ko na sa'yo. Salamat, kuya. Nakatipid pa ako ng 1 piso para sa sapatos ni Luz Biminda. Nasaan ang hotdog ko? Nasaan ang hotdog ko? Bantay, bitawan mo ang hotdog ko. Bantay, ibalik mo sa akin ang hotdog ko. Ibalik mo. Ang tapang mo naman na nakawin mo ang hotdog ko. Kung matapang ka, huwag kang tumakbo. Bumalik ka rito, kung matapang ka, away tayo. Away, halika, halika. Uy, pare. Anong ginagawa mo? Ay, magsalita tayo ng maayos. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Nagpabakuna ka na ba? Huwag mo akong kagatin. Wala akong pera para sa bakuna sa klolo. Sa klolo, huwag kang lalapit. Binabati namin ang pag-uwi ng binata. Binabati namin ang pag-uwi ng binata. Anong klaseng mundo ito kahit aso ay nagiging binata na? Pero dahil aso nila ito na binata ninakaw ang aking hotdog. Ako. Pwede bang tanungin ang kanilang binata ng pambayad sa hotdog? Ang binata ninyo. Ang asong binata ninyo ay nawawala-wala akong kinalaman. Mga Ginoo, ang aso ninyo o hindi ang binata ninyo ay narito lang kanina. Hindi naman ako arestuhin, di ba? Sa liwanag ng araw kukunin ninyo ako sa pamamagitan ng puwersa. Binata, nahanap ka na namin. Ako. Ang binata ninyo. Binata, hinanap ka namin ng higit 20 taon. Sa wakas nahanap ka ngayon. Naiintindihan ko na. Ito ay isang prank show, tama ba? O gusto mo akong lokohin ng pera? Binata. Ito ay tiyak na hindi prank show at hindi ka namin lulukohin ng pera. Taos puso kaming naghahanap sa'yo. Ikaw ang matagal nang nawawalang binata ng pamilya Reyes. Ako ang binata, ako pa ang tatay mo. Ang malas ko talaga hindi lang asong ulol kundi pati mga baliw. Ano bang ginagawa ninyo? Ito ang aking business card. Anumang bagay ay maaari mong iutos sa akin. Ang Reyes Conglomerate ay makakagawa ng anuman para sa iyo. Kinuha ko na okay na, pwede na akong umalis. Protektahan ang binata ng palihim. Uy, bakit niyo ako sinendan ng 5,000 pesos? Hindi ba 500 lang ang sahod kada araw? Ako. Ang amo natin nanalo sa loto. Sabi niya magbibigay siya ng pera, dinagdagan niya sahod nating lahat. Tanggapin mo na lang. Oo. Sige. Ano ang dapat sabihin? At hindi dapat sabihin? Intindihin, Oo, mahigpit ang bibig ko, siguradong sikreto. Hindi ko inakala na sa pagsusuot ng costume at pamimigay ng flyers tataas pa sahod. Ang amo talaga ay mapagbigay. Bahala na. Sa madaling salita, nakapag-ipon na ako para sa regalo para kay Luz Biminda. Mahal, bakit pagkatapos ng trabaho bigla kang nawala? Baka dahil binawasan ko sahod niya at nagalit siya, hindi na rin niya ako pinapansin online. Baka may ibang babae na nakaakit sa kanya. Mahal, pwede mo bang ibigay sa akin ang address mo? Mahal, bakit mo kailangan ng address ko? Baka naman. Desidido na siyang makipagkita sa akin. Bigla naman ito, hindi ba ayaw mo talaga akong makita?
Hindi nag-ipon ako ng regalo para sa'yo. Sige. Anong sukat mo at saan ka nakatira? Mahal, wala naman siyang pera pero ang regalong inihanda niya kung hindi ko tatanggapin masasayang ang effort niya. Size 36 ang suot ko, ang address ay bilang 37, Luntiang Villa, Isla ng Muntinlupa. Sabi ko naman, eksakto ang mata ko. Sakto lang. Para sa akin ba ito? Para sa akin ba ito? Salamat, gusto ko ito. Hindi. Para sa'yo ba? Kunin mo na. Nalaman ko na tuwing gabi lumalabas ka para mag-deliver. Dahil sinabi ko sa opisina na maganda ang sapatos na ito, binili mo ito para ibigay sa akin, tama ba? Itong si Efren, hindi ba may relasyon siya sa presidente? Bakit ngayon ay nanliligaw na siya sa iba? Sinong lalaki ang hindi mandaraya? Talagang gutom, kahit ano na lang ang kainin. Sino ang nagsabing gusto kita o nanliligaw sa'yo? Nung nasa silid pulungan, tinititigan mo ako. At nung nasa pantry, nahihirapan ako. Dumating ka agad. Kung hindi ito gusto, ano pa? Dahil binili mo na ito, tatanggapin ko na lang. Hindi managinip ka ate. Noong nakaraang pulong, nasa labas lang ako ng isip ko. Sino ang tumitingin sa'yo? At sa pantry, tinulungan kita dahil madali lang. Sa buong kumpanya, kahit siya, pati siya, tutulungan ko. Ang mga lalaki, puro sinungaling. Kanina lang gusto akong makita. Ngayon may binili siyang regalo para sa iba. Baka gusto niya talaga ang babaeng iyon. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng matalo. Tsaka sasabihin ko sa'yo, may gusto na ako, lumayo ka sa akin. Ikaw? Hindi ba ito puro bigay? Sa tingin ko, naakit siya sa sapatos na 50,000. Mahal, hihintayin kita sa pambansang parke. Hindi ko inaasahan na si Efren ay ang iniisip ni Luz Viminda. Luz Viminda, bakit hindi ka na lang pumunta? Hindi. Bakit siya nagpapakalat ng bulaklak? Pahihirapan ko siya. Ang pag-ibig sa internet ganito pala kalakas. Ginagulo ang mga kabataan. Oh, Kung gayon, susubukan ko rin ang online. Noong araw sariwa pa ako. bakit siya umalis? Hindi ba niya alam na hanapin ako ang tanga? Ako. Efren, gusto ka ng presidente sa opisina? Oh, sige. Ma'am Luz Biminda. Hindi ba ito ang regalo ko para kay Luz Biminda? Bakit ito narito sa mesa ni Luz Biminda? Ibig sabihin ba, ma'am, hindi ba ito ang regalo ko kay Zixia? Bakit nasa mesa ni Luz Biminda? Sinasabi mo bang si Luz Biminda ay si Zixia? Imposible. Ang aking malambot at cute na munting engkanto na si Zixia. Paano siya magiging isang malamig na CEO? Tiyak na parehong gift box iyon. Tama. Tiyak na parehong gift box iyon. Luz Viminda, hindi maaring si Zixia. Talagang imposible. Talagang duwag ka. Ang ganda ng hita. Hindi. Kung hindi si CEO si Zixia, hindi ba ako nagtaksil kay Zixia? Pero itong hita talagang kamukha ni Zixia. Hindi kailangan kong pilitin ang duwag na ito. Sige, tapos na ang pulong. Efren, sumama ka sa akin sa opisina. Efren, ano ang kinakatakutan mo? Pasok. Ma'am? Hinahanap mo ako?
Maganda ba? Pulat itim. Maganda ang panlasa mo. Ikaw talaga. Mahal. Maganda ba? Maganda, maganda. Mali, hindi maganda. Ma'am, may mahal na ako. Wala tayong pag-asa. Talaga? Buksan mo ang mata mo, tingnan mo ako, paano ko malalaman? Nasa paningin mo ba ako? Hindi ko makita, hindi ko makita. Hindi mo talaga bubuksan ang mata mo para tingnan ako. Efren Reyes, Ano yung tawag mo sa akin? magsalita ka naman. Mahal? Ikaw si Luz Biminda Santos, ang aking sinta. Oo nga. Naku, ang aking malamig na CEO. Ikaw pala ang aking nakaka-date online. Ano? Hindi mo gusto? Gusto? Imposibleng hindi ko magustuhan. Mahal, itong sapatos, ito ang unang regalo mo sa akin. Gusto ko ikaw mismo ang maglagay nito sa aking paa. Pwede ba? Ito hindi yata tama. Naku, ito. Ang saya naman. Tara na. Ano ang hinihintay mo? Ikaw. Ikaw ba talaga si Luz Biminda? Ano sa tingin mo? Ikaw ba si Efren Reyes? Siyempre, ako si Efren Reyes. Hindi ko lang inaasahan. Ano ang hindi mo inaasahan? Hindi ko inaasahan. Ako ang iyong amo. Gusto mo lang ako sa internet. Ayaw mo ba sa totoong ako? Hindi. Parang meron akong pakiramdam na hindi totoo. Ngayon, may pakiramdam na ba ng totoo? Meron na. Malamig ang sahig. Isuot mo muna ang sapatos mo. May trabaho pa ako. Hoy. Hindi ito panaginip. Ang online relationship ko na 5 taon ay si Luz Biminda Santos pala. Ang sobrang kakaiba naman nito. Dapat ko nang naisip kanina. Itong drawer na puno ng susi ng mamahaling kotse. Sobrang yaman, parang hindi makatao. At yung nakaraang promotional event, ang halata ng pahiwatig. Hindi ko lang naramdaman. Itong si Luz Biminda sa totoong buhay ay sobrang angat. May bilyon-bilyong kayamanan. Paano naman ako na isang walang pera? At simpleng empleyado lang ang makakapantay? Kaya pala galit na galit sa akin si Tomas Cruz. Kung ako ang prinsesa na nakita kong lumaki. Umibig sa isang mahirap na binata, hindi ko rin kakayanin. Hindi pwede. Kailangan kong umalis. Hindi ko na dapat pabigatin si Luz Biminda Santos. Yung email na isinumit ng mahal ko ay resignation. Ano? Nagbabalak kang tumakas. Nasaan si Efren? Kakalisan lang niya at nagmamadaling umalis. Sabi niya magbibitiw, hindi na siya babalik. Sino ang pumayag na magbitiw siya? Tawagan mo siya at papuntahin dito. Ma'am, wala akong numero niya. Puntahan mo. Kailangan kong umalis agad. Kung hindi, magsisisi ako at babalik sa pagiging palamunin. Ganito mo ba talaga ako kamuhi? Alam ko natatakas ka. Hindi na sana ako nagmamadaling makilala ka. Gusto lang kitang makasama. Pero bakit kailangan mo akong iwasan? Ibinaba ko na ang aking pride at kusang loob na nagpakita ng kabutihan sa'yo. Pero hindi mo man lang ito pinansin. Efren. Talaga bang hindi mo ako gusto?
Naku, naiwan ko ang notebook ko sa opisina. Nakakainis, palihim mo akong iginuhit. Pagbalik mo, pagsisihan mo. Presidente, may naghahanap sa'yo. Mukhang hindi pa niya ako kayang bitawan. Bumalik ka pa pala. Matagal na tayong hindi nagkita, mahal kong nobya. Bakit ikaw? Bakit? Hindi ka ba masaya makita ako? May kasunduan tayong magpakasal, di ba? Sino ang may kasunduan sa'yo na magpakasal? Wala tayong anumang relasyon at saka may boyfriend na ako. O, sino ang matapang na makikipag-agawan sa akin? Wala kang pakialam. Wala akong pakialam. Simula ngayon, ang aking magsikap tech firm ay formal na maghahain ng pagbili sa Sinagtech. Ano? Ang nakatayo sa tabi ko ay isang nangungunang eksperto sa pagbili ng kumpanya. Sa tingin ko, ang inyong Sinagtech ay malapit ng magpalit ng pangalan, ha? Sabi mo bibilhin agad. Sabi mo bibilhin agad. Nagbibiro ka ba sa akin? Hindi ako nagbibiro, lalo na sa mga magaganda. Hindi mo naman talaga akala na wala akong inihanda. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig mong sabihin? Bilang kumpanya ng laro, ano ang pinakamahalaga? Ang teknolohiya. Tandaan mo dati yung laro na natalo ako sa iyo. Akala mo ba talaga ibibigay ko sa iyo? Ang data ng laro sa likod lahat nawala. Hinala ay virus intrusion. Ikaw, Oo, tama ang hula mo. napakasama mo talaga. Ginamit mo ang sarili mong pangunahing laro para dayain kami. Iyon ay gawa ninyo mismo. Sa iyong paningin ba talagang wala itong halaga? Ako ay isang negosyante. Ang mga larong ito sa paningin ko ay mga produkto lamang. Maaari itong magamit ang halaga nito. Ngayon, wala na ang database ng laro ninyo, di ba? Malapit nang bumagsak ang stock market, di ba? Pinapayuhan ko kayo bago pa kayo malugi. Ibigay ninyo ang Technolus Corporation sa akin. Akala mo ba sa mga masasamang paraan na ito magtatagumpay ka? Hindi kita papayagan. Luz Biminda, pinapayuhan kita na huwag mong tanggihan ang mabuti at piliin ang masama. Malinaw sa inyo ang sitwasyon ngayon. Ang kumpanya ninyo ay nasa panganib ngayon. Kung ibibigay ninyo sa akin, mas mababawasan ang pagkalugi. Talagang imposible. Sige, huwag mo akong sisihin. Sandali. Teka lang. Sino ka ba? At may pakialam ka sa mga bagay ko. Hindi kita hahayaang apihin siya. Siya ang nobyo ko, Efren. Ikaw pala yung mukhang pera? Ano? Nagpapakabayani ka sa harap ko? Hindi mo man lang tinimbang kung gaano ka kahalaga? Dahil sa live na promotion event, nabunyag ang iyong plano. Kaya kitang ilantad ng isang beses, kaya ko ring ilantad ka sa pangalawang beses. Ikaw pala. Tama, ako nga, kahit binura mo ang database, ano naman, meron pa kaming team, kaya pa naming maglabas ng bagong laro. Talagang walang takot ang mangmang, nakakatawa. Magandang araw, Miss Santos. Leonardo. Miss Santos, paumanhin. Ang mabuting ibon ay pumipili ng puno, lalo na't ikaw ay isang babaeng walang alam. Dahil lang sa isang delivery boy na walang kwenta, pinagbuntunan mo ako. Huwag kang magtaka kung hindi kita patawarin. Ano pang tinitignan mo? Halika na dito. Kayo ay nagtaksil sa kumpanya. Nag-trider kayo sa kumpanya. Ma'am, hindi rin namin gusto. Pero sobra kasi ang binigay ni Carlos. Sa Sinagtech, wala kaming magandang resulta. Kaya ba nakalimutan ninyo na magkasama tayong nagsikap noong mga araw? Ma'am, kailangan din naming mabuhay. At kung mananatili kami sa Sinagtech, laging takot mawalan ng trabaho. Carlos, no, kahit gamitin mo ang ganitong paraan, makuha mo ang kumpanya, ano naman ang mangyayari? Basta maabot ko ang layunin. Wala akong pakialam kung anong paraan. Wala na kayong team ngayon, wala na kayong data. Tingnan natin kung gaano kayo katagal. Sinasabi ko sa'yo. Kahit ang kumpanya namin maging isang peking kumpanya, hindi ko ibebenta ang kumpanya sa'yo. Luz Biminda, ano ba ang gusto mong makamit? Kung magpapakumbaba ka na maging ang babae ko sa likod, hindi ba maganda? Sinabi ko na, gusto kita, tutulungan talaga kita na patakbuhin ng maayos ang kumpanya. Huwag mong isiping hindi ko alam kung ano ang iniisip mo. Sa industriya ng laro ngayon, bukod sa pinakamalaking Shunteng Group, kami na lang ang dalawang kumpanya na maaaring makipagkompetensya. Kahit nalamunin mo ang Sinagtech namin, kaya mo bang talunin ang Shunteng? Wala na kayong dapat ipag-alala dyan. Ang dapat ninyong gawin ngayon ay isuko na lang ang kumpanya sa akin. Alam ko na may pera kayo, ngunit may araw din na mauubos yan. Kapag dumating ang oras na iyon, ano ang gagawin ninyo? Sino ang nagsabing wala kaming paraan? Hindi mo alam, no? Meron pa kaming isang nakatagong elite team. Sino ang nagsabing wala tayong paraan? Hindi mo ba alam? Meron pa tayong isang nakatagong elite team.
Nagbibiro ka ba? Anong elite team? Sa ganitong pagkakataon, sa tingin mo magbibiro ako sa'yo? Saan galing ang elite team na yan? Meron ba ang Technoluz Corporation ng nakatagong elite team? Imposible. Talagang imposible. Lahat ng may kakayahan. Na-recruit ko na. Wala ng elite team. Alam ko na. Sigurado sila. Nagpapanggap lang. Sana hindi mo ako niloloko. Kung hindi, mawawala ka sa lungsod ng Agos. Kahit may elite team ka, anong magagawa mo? Kahit makagawa ka ng laro, anong mangyayari? May 1,000 paraan ako para hindi mailunsad ang laro nyo. Kaya mo bang kalabanin ang Syunteng Group hanggat kaya nating? Sa press conference ng Syunteng Group, ilunsad ang bagong laro. Suportahan tayo ng Syunteng Group. Malalampasan natin ang krisis na ito. Ikaw, kayo, gusto nyong makiangkas sa Syunteng Group? Sige. Ngayon, titingnan ko kung paano nyo malalampasan ang pagsubok na ito. Umalis na tayo. Mahal kong Efren, ang galing mo talaga. Ikaw ang superhero ko, ang pogi mo naman. Sige na, sige na. Nandito pa si Tomas. Huwag mo siyang pansinin. Efren, elite team. Ako na, Director. Bakit wala akong alam sa elite team? Ang sinasabi kong elite team, ako mismo. Ano? Ano? Ang sinasabi kong elite team, ay ako. Ano? Ito'y kalokohan. Alam mo ba kung gaano kakomplikado ang paggawa ng laro? At ito ay sa loob lamang ng 1 buwan. Hindi mo ito kayang gawin mag-isa. Ikaw, napaka-imahinasyon mo at walang alam sa katotohanan. Marami na akong taon sa industriya, wala pa akong nakitang. Mas naniniwala ako sa kanya. Siya ang taong nakilala kong pinakamabait, pinakamahusay sa trabaho, at pinakamahusay maglaro. Kaya kahit ano man ang sabihin niya, naniniwala ako sa kanya. Tiyak na magagawa niya ito. Luz V. Minda, ikaw ay nabulag ng pag-ibig at nawalan ng sentido. Tomas, huwag kang mag-alala. Ilang tao pa ang nasa kumpanya ngayon? Ito na lang ang natitira sa atin. Karamihan sa kanila ay inagaw ni Carlos Villanueva. At may iba pa na inakalang malulugi ang kumpanya kaya nag-resign. Okay lang. Ganito, Luz Biminda, ikaw ang bahala sa paggawa ng game design. Tomas, ikaw ang bahala sa pakikipag-ugnayan sa mga external production team, ate. Ikaw na ang mag-mop ng sahig at linisin ang ating opisina para maging malinis. Ito ang huling pagkakataon ng ating Sinagtech. Kailangan nating magsikap. Oo. Halika. Ang isang kumpanya, iilan na lang sila. Tingnan natin kung ano ang magagawa nila. Pero paano kung makakuha sila ng kontrata sa Syunteng Group? Imposible. Dahil ako ang nakakuha ng Syunteng Technology. Bakit mo ako tinitingnan? Hindi mo ako tinitingnan. Paano mo nalaman na nakatingin ako sa'yo? Ako... Efren, tatanong kita, kailan ka nagkaroon ng damdamin para sa akin? Kung may nararamdaman ako sa kanya, hindi ba yun pagtatridor kay Luz Biminda? Kung wala akong nararamdaman sa kanya, siguradong papatayin niya ako. Isa itong bitag na tanong. Tungkol dito. Sige na. Hindi na kita lolokohin. Pero sa tingin ko talaga, parang nananaginip lang ako ngayon. Ngayon? Totoo na ba? Hindi pa sapat. Nagdala ako sa inyo ng merienda. Tomas, bakit ka pumunta ng ganitong oras? Hindi ako dumating sa tamang oras. Talaga namang ang babae ay ayaw ng manatili. Ay, Ang ganda ng disenyong ito. Sino ang nagdisenyo? Ang disenyong ito maganda Sino ang nagdisenyo? Ito ay dinisenyo ng aking mahal. Kumusta? Ang galing, di ba? Sobrang galing. Oo nga Efren, paano mo naisip na idisenyo ang larong ito? ito. Ay nung ako at si Zik siya. Nung nagkakilala kami sa laro. Bilang Jizun Bausaklolo ako sa kanya. Sumunod siya sa akin mula nun. Nung panahong iyon, Kakamatay lang ng mga magulang ko. napakalungkot ko.
Sabi nila ang paglalaro ay nakakapagpagaan ng loob. Kaya, sa laro ay nakilala ko si Jizun Bao. Para siyang isang malaking bayani na nagprotekta sa akin. Nagbigay sa akin ng pag-asa. Efren, kung sa hinaharap ay gagawan mo ng masama si Xiao Yun. Tong matandang katawan ko, tiyak kong hindi kita pababayaan. Tito Kin, anong ibig mong sabihin? Pumayag ka? Napakagaling. Tito Kin, sabihin mo, ang gwapo mo. Bakit hindi ka maghanap ng asawa? Magkaroon ng pag-ibig sa pagtanda ay maaari kitang tulungan maghanap online katulad ko at ni Jizun Bao. Sa alindog ni Tito, kailangan ko bang hanapin online? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig mong sabihin ay may online dating ka rin. Ano ang itsura? May litrato ba? Ay, pakita mo sa akin. Hindi. Huwag mong agawin ang cellphone ko, Efren. Tulungan mo akong hadlangan. Oo nga. Kung gayon. Mas mabuting tulungan si Zixia. Anong sinabi mo? Ginawa talaga nila? Anong sabi mo? Ginawa nga nila. Oo, ang natitira ngayon sa Technoluz Corporation, si Marta Villanueva ay aking tita. Siya mismo ang nagsabi sa akin, totoong totoo. Hindi ko inaasahan. Itong lalaking yon, may nagawa rin pala siya. Ano ang gagawin natin ngayon? Kung totoong nagawa nila, yung mga una naming ginastos para sa pagbili ng Technoluz Corporation, lahat ng investment namin, sayang lahat. Wala kang alala, inihanda ko na ito. Kahit may teknolohiya sila, ano naman. Walang creative team, wala silang kwenta. Ito ang hirap kong nakuha, na koneksyon. Daw ay mula sa Tekno Kaisa Group, isang team leader. Kung papayag siya na tulungan kami, baka makahabol tayo sa palaro ng Tekno Kaisa. Ito lang ang tanging pagkakataon natin ngayon. Wala kang alala, Tito Tomas. Kakausapin natin sila sigurado. Ernesto Reyes, mukhang makikipagkita ang binata sa isang tao mula sa Reyes Conglomerate. Pero ayon sa investigasyon ko, hindi sila taga Reyes Conglomerate. Dapat bang ipaalam ito sa binata? Patuloy niyong bantayan. Siguraduhing ligtas ang binata at huwag ibunyag ang pagkatao ng binata para iwas sa mga gustong makisama at makaabala sa buhay ng binata. Sige. Magandang araw po, kami ay mula sa Technoluz Corporation. Nakikiusap po kami na tulungan kami. Ang proyekto namin ay may potensyal. Kung tutulungan nyo lang po kami na makipag-ugnayan sa creative team, ang inyong malaking tulong tatandaan namin habang buhay. Tito Tomas, kahit ayaw tumulong, hindi naman kailangang mang-insulto. Tara na. Pero ito, Tito Tomas, ayaw niya talaga kaming tulungan. Tara na. Sandali, hindi naman ako nagsabing hindi tutulong. Ano ang condition mo? Depende kung ang aking kapatid na lalaki. Pumayag ba siya? Ang galing ng timing. Akala ko hindi kayo makikita rito. Umalis na tayo. Ayaw nyo na ba ng production team ng Tekno Kaisa Group? Ngayon hindi panahon para sa emosyon. Ngayon kahit anong mangyari, kailangan nating makuha ang production team na ito. Hahaha. Tingnan nyo ang mga kaawa-awa ninyong itsura. Kayo lang, gusto nyong gumawa ng matagumpay na laro? Imposible yan. Isang hamak na delivery boy, isang kumpanyang malapit ng mabangkarote, isang babaeng presidente at isang matandang lalaki. Akala nyo ba basta-basta na lang gagawa ng game design ay magtatagumpay kayo? Hahaha, ngayon para kayong aso na nagmamakaawa sa akin. respeto naman. Wala kang karapatang magsalita dito. Eto, hindi naman ako taong hindi makatuwiran. Ang tagapamahala ng proyekto na hinihingi ninyo ay ang sarili kong ate, si Carmela Villanueva. Ngayon, kung papayag kang maging kasintahan ko at ibigay sa akin ang mga ari-arian ng inyong kumpanya, ibigay sa akin, baka isaalang-alang ko pa na hayaan kayong mabuhay. Kung hindi, kapag bumagsak na ang inyong kumpanya, kung mabubuhay o mamamatay kayo ay hindi natiyak. Panaginip mo yan. Anong gusto mo? Sa akin mo harapin. Inaapi mo ang isang babae. Ano yun, kakayahan? Itong lalaking ito, ang determinadong di sumusuko na ugali ay talagang kaakit-akit. Gwapo rin siya at may pananagutan. Bihira. Sayo? Ito pong gwapong lalaki. Ikaw naman,
Samahan mo ako ng isang gabi. Hindi ba lahat ng problema ay masosolve? Kung sasamahan mo lang ako ng isang gabi, ang gusto mo, ako na ang bahala. Imposible. Dapat mong malaman sa buong lungsod ng Agos, ako lang ang makakatulong sa'yo. Pero kung ngayong araw, tanggihan mo ako. Pagkatapos, huwag mo nang asahan na sa lungsod ng Agos makakapasok ka sa mundo ng mga kumpanya ng laro. Huwag mong kalimutan. Sa likod ko ay ang Reyes Conglomerate. Alam mo, kaya ko yan. Tara na. Kahit mabaon ako sa utang, hindi ko hahayaang mapahiya ka. Talagang magkasintahan kayo. Ganito na lang. Inumin mo lahat itong mga alak. Tutulungan kita. Tutuparin mo ba ang salita mo? Siyempre. Pero kailangan mong inumin ng mabilis. Huwag mong sayangin ang oras ko. Tulad mo, binibigyan kita ng pagkakataon. Malaking biyaya na yan. Inom. Efren, tigilan mo na. Kung magpapatuloy ka, may mangyayaring masama. Matanda na ako, okay lang, ako na ang iinom. Efren. Efren. Anong ginagawa ninyo, Efren? Efren. Ate. Sa'yo na siya. Naku, sa wakas, nasa palad ko na rin. Gwapong lalaki. Tingnan mo ang itsura. Nakakabighani talaga. Ikaw? Ngayong gabi samahan mo ng mabuti si ate. Tinitiyak ni ate dadaling kita sa langit ng ligaya. Sino ka ba? Sinira mo ang aking magandang pagkakataon. Ernesto, si Ginoo ay uminom ng maraming alak pero naibigay na ang espesyal na gamot sa lasing. Itong taong bastos na gustong manggulo kay Ginoo, paano natin ito haharapin? Itapon siya sa dagat, paliguan siya ng isang gabi. Kapag nabawi na ni Ginoo ang kanyang pagkatao, siya mismo ang haharap dito. Efren. Tingnan ninyo ang mga kawawang itsura ninyo. Luz Viminda. Pinanonood lang na ang mahal mo sa buhay ay inagaw ng iba. Ano ang pakiramdam? Kung sumagot ka sana sa panukala ko ng kasal ng mas maaga, hindi na sana nangyari ito. Kayo talaga ay isang kaawa-awang magkasintahan. Ako ang may kasalanan sa kanya. Hindi mo siya dapat ganituhin, pakiusap, pakawalan mo siya. Kasalanan ko, Efren. Binibini. Ayos ka lang ba? Luz Viminda, hintayin mo lang ako, hayop ka. Alis. Binibini, huwag kang padalos-dalos. Kailangan nating mag-isip ng ibang paraan. Ako ang may kasalanan sa kanya. Napakawalang kwenta ko talaga. Hindi ko kayang protektahan ang kumpanya ng aking mga magulang. Ngayon, hindi ko na rin siya kayang protektahan. Ako si Jijun Bao. Paano ako masasaktan, Jixia? Bumalik na ako. Mahal ko, hindi mo na dapat gawin yan. Kung may mangyari sa'yo, ano ang gagawin ko? Huwag kang mag-alala, hindi ko na uulitin. Ano ba talaga ang nangyari? Paano ka nakatakas? Hindi ko rin alam. Naguguluhan lang ako, iniligtas ako. Siguro security guard ng KTV. Buti na lang okay ka. Pero lahat ng ating takas ay naharang na. Wala tayong magawa kundi maghintay ng bangkarota.
Tandaan. Oo, Mahal, ano ito? nung panahong malas ako. May nakasalubong akong tao, sabi niya taga De La Cruz siya. At sinabi niya na ako raw ang panganay na anak ng pamilya. Tama nang huwag ka nang magpatawa. Kailangan ko munang humanap ng tao para ayusin ang kumpanya. Sinagtek. Malapit nang mawala. Hoy, kailangan niyo pa ba ng Gino? Nanay, tatay. Pasensya na. Hindi ko naprotektahan. Ang kumpanyang iniwan niyo sa akin. Luz Viminda si Tito Tomas ay walang silbi. Hindi na protektahan ang Sinagtek. At hindi ka rin naprotektahan. Huwag kayong mag-alala, Tito Tomas. Tiyak na babalik tayo. Luz Viminda. Kahit ano pa ang aking pagkatao. Tiyak na tutulungan ko ang Sinagtek para makaahon sa problema ang ipinangako ko sa'yo, siguradong gagawin ko. Oo, sige. Hoy, ano ba ang ginagawa nyo? Binabati namin ang Ginoo. Maligayang pagdating, Ginoo. Anong nangyari, mahal? Hindi ko rin alam. Bigla na lang nila akong hinanap. Sabi nila ako raw ang binata ng pamilya Reyes. Ang pamilya Reyes, yung alam ko, yung pinakamayamang pamilya sa lungsod ng Agos, ikaw ang panganay na anak ng pamilya Reyes? Ginoo, hinihiling po namin na umuwi na kayo. Parang hindi naman sila nag-aarte. Baka naman talaga ako ang binata ng pinakamayamang pamilya. Ginoo, ano po ang maaari kong gawin para sa inyo? Gusto kong sumali sa palaro ng Tekno Kaisa. Tulungan ang Technolus Corporation na makaahon sa problema. Napakadali lang. Pagkatapos ngayon, ang magsikap tech firm ko ay magiging numero 1 sa lungsod ng Agos. Pagkatapos, tapusin ang Tekno Kaisa Group sa lungsod ng sentro. Tiyak na aabot ako sa tuktok. Anong nangyari nung gabing iyon? Paano nakatakas si Efren Reyes? Hindi ko alam. Pero may nangyari talaga. Pero okay lang. Ngayon sa palaro ng Tekno Kaisa na ito, dapat nating siguruhin ang Technolus Corporation ay hindi na makabangon. Kapag lubusan na nating kontrolado ang merkado ng laro sa lungsod ng Agos, saka natin sila dahan-dahang aayusin. Tama, dapat maghigante ang babaeng iyon at ang lalaking iyon na hindi marunong kung saan siya lulugar. Wala silang magiging maginhawa. Pagkatapos ngayong araw, maaari na tayong mamayagpag sa lungsod ng Agos. Dumating na ang Technolus Corporation. Imposible. Ano ang karapatan ninyong pumunta rito? Malapit nang mabangkarote ang Sinagtek at may kapal pa kayong pumunta rito? Ikaw? Anong ikaw? Tingnan nyo ang mga haggard ninyong itsura, parang asong gala. At ikaw, Efren Reyes, hindi ka ba isang dukhang delivery boy? Anong karapatan mong magyabang sa harap ko? Ang kapal talaga ng mukha mo. Luz Viminda Santos? Sabi mo sumasama ka sa dukhang ito, anong kinabukasan ang makikita mo? Mas mabuti pang sumama ka na lang sa akin at bibigyan kita ng pagkain. Malapit nang mawala ang Sinagtek at pumaparito pa kayo upang magmukhang katawa-tawa. Ang magsikap tech firm ang tunay na hari ng industriya, nasa tugatog, ano naman ang Sinagtek? Ano ang karapatan nilang pumunta rito? Umalis na kayo. Dahil nasa akin ito. Imbitasyon? Anong gagawin mo? Anong gagawin ko? Paano kayo magkakaroon ng imbitasyon? Tiyak na peke yan. Gagawa ako ng mabuti at aalisin ito para sa inyo. Ngayon, ang magsikap tech firm na nagdala ng bagong laro, ang development team ay ang elite team ng Shunteng Group. Kapag nandyan na ang elite team ng Shunteng Group, ang magsikap tech firm ay tiyak na walang tatalo. Kung ikukumpara ang Sinagtek sa magsikap tech firm, para lang silang langgam. Sa huli, si Carlos Villanueva ang may kakayahan na nakuha ang elite team ng Shunteng Group. Bakit ka tumatawa? Nababaliw ka na ba sa inggit? Imposible iyon. Dahil ang elite team ng Shunteng Group ay nasa Sinagtek namin. Nagpapanggap ka lang. Ito ang manager ng Shunteng Group at ang aking tunay na kapatid na babae. Kaya niyang patunayan para sa akin. Hindi ba ninyo sinabi na mayroon kayong elite team ng Shunteng Group? Anong maipapakita ninyo bilang patunay? Kaya kong patunayan. Oy, saan galing ang matandang yan? Anong pinagyayabang mo dito?
Bakit hindi ka niya kilala? Hindi ka ba ang punong tagapamahala ng De La Cruz? Ikaw ba talaga ay mula sa pamilya De La Cruz? Efren, ang mga tao dito ay mababa ang antas. Hindi nila kayang abutin ang aming pamilya De La Cruz. Maghanap ako ng taong makakakilala sa akin. Para turuan ka nitong dalawang mga walang hiya. Huwag kang mag-alala, Efren. Dumating na ang hinahanap natin. Siya ang magtuturo sa kanila ng leksyon. Sabihin ko sa inyo, mga matatanda at may sakit, nag-uusap ba kayo tungkol sa pensyon? Malapit na ang demo presentation. Tingnan natin kung ano ang kaya ninyong ipakita. Tao, ipakita ang bagong laro ng Magsikap Tech Firm. Ang galing ng demo na ito. Ngayon, tiyak na siya ang unang pwesto. Talagang malakas ang Magsikap Tech Firm. Sandali lang, kailangan nating magpakita sa harap ni Carlos Villanueva at magpakitang gilas. Kayo, nasaan ang produkto ng Sinagtech? Hindi naman siguro kayo naglakbay ng malayo para lang mapahiya. Tingnan ninyo. Ito ay ang aming Sinagtech na bagong laro. Puting diwata. Ang galing nito. Ang relasyon ni Luz Viminda at Efren ay napakaganda. Ang galing ng Sinagtech. Napakalayo nito kay Carlos Villanueva. Hindi ikaw ang gumawa niyan. Sinabi ko na sa iyo noon pa man, ang elite team ng Shunting Group ay nasa akin. Hindi. Imposible ito. Kakadinig ko lang. Ang magbibigay ng parangal ngayon ay ang iyong ama, si Cesar Villanueva. Talaga? Kung ganoon, akin na ang unang pwesto. Kahit na meron kayong elite team, ano naman, ang unang pwesto ngayon ay akin. Ang lakas ng loob mo. Tingnan natin. Ngayon, inaanunsyo ko na ang nangunguna sa Shunting Game Festival ay Sinagtech. Tatay, mali ba ang binasa mo? Akin ang una. Huwag ka nang magpahiya dito. Buwisit siya. Bakit siya ang unang pwesto? Tumahimik ka. Lumuhod ka at humingi ng tawad agad. Bakit? Dahil siya ay ang panganay na anak ng De La Cruz Group. Imposible. Talagang imposible. Paano siya magiging ang panganay na anak ng De La Cruz Group? Nagsama-sama kayo para lokohin ako, di ba? Mangahas kayong dakpin ako. Alam niyo ba kung sino ako? Ginoong Reyes, ang anak ko ay bulag at hindi nakilala ang dakilang tao. Maawa po kayo. Pakawalan niyo na ang angkan naming Chen. Tatay. Huwag kang magmakaawa sa kanila. Ang angkan nating Chen, hindi kailangang yumukod sa kanino man. Walang hiya ka. Gusto mo bang wasakin ang angkan naming Chen? Ito ay ang tagapamahala ng De La Cruz Group. Ang kapangyarihan ng De La Cruz Group ay nasa buong mundo. Kung magpapadyak lang ay magpapanginig sa mundo ng negosyo. Ito ay ang De La Cruz Group na hinanap ng mahigit 20 taon ang nag-iisang tagapagmana. Nasaktan mo ang binata ng De La Cruz Group. Ito ay magdudulot sa aming angkan Chen ng walang katapusang kapahamakan. Ginong Reyes, ano po ang gusto niyong gawin? Kung gayon, hayaang ang Sinagtech, lahat ng nangyari sa kanila ay maranasan din ng Magsikap Tech Firm para malaman nila kung ano ang kaparusahan sa paglaban sa akin. Tumigil ka! Carmela. Ginoo, alam kong mali ako. Patawarin mo na ako. Hindi ko na ulitin. Ginoo, ano ang gusto mong gawin? Itapon siya sa labas ng lungsod ng Agos. Ayoko nang makita siya. Ginoo, seryoso, alam kong mali ako. Ginoo! Ang mga ipinangako ko sa'yo. Natupad ko na lahat. Simula ngayon, wala nang mga api sa'yo. Dahil nandito ka, wala na akong takot. Aking Luz Viminda, simula ngayon. Para tayong nasa laro, magkasamang masaya, mamuhay ng masaya. Hindi ko inaasahan. Magaling pala itong lalaki sa paglalandi. Oo naman, kung sakaling saktan niya ang aming anak, hindi ko siya palalampasin. Huwag kang mag-alala. Ang taong pinili ng aming ginuutiyak na pakikitunguhan niya ng mabuti. Ay, sa iyong palagay, ang pag-ibig sa internet pwede palang magkaroon ng ganitong magandang resulta. Oo naman, ikaw matandang ito. Luma ka na yata. May pag-ibig sa internet din ako. Inggit ka ba? Uy, matanda ka na rin. Pag-ibig sa internet, wala ka bang hiya? Nainggit ka lang sa kagandahan ko. Tatawag na ako, tatawagan ko ang aking si Ernesto. Siya ay malambing at mahinahon. Mahinahon at magalang. Siya si Ernesto. Inggit na inggit ako sa'yo. Ikaw si Tomas. Ikaw si Ernesto. Papatayin kita. Ikaw, matandang lalaki.
Naglakas loob mo akong lokohin? Mahal, bakit ka nagising ng maaga? Tumigil ka, sinasabi ko sa'yo, malalate na ako sa pulong. Anong madali dyan? Sa puso ko, ikaw ay 1,000 beses na mas mahalaga kaysa sa trabaho. Ang galing mo namang magsalita. Sinasabi ko sa'yo, ngayon ay nagtatrabaho ako para sa buong pamilya de la Cruz. Hindi ako pwedeng maging tamad, alam mo ba? Aalis na ako. Ito, Ang buong pamilya de la Cruz na ito ay akin. Ang akin ay iyo. Sino bang maglalakas loob na magsabi ng hindi? ikaw talaga. Tatay? May nakilala akong online. Ano? Hindi ako pumapayag. Hi! Hi! Sige, ibigay mo ang phone kay tatay. Sasabihin ko sa'yo, ang online relationship na ito ay talagang hindi mapagkakatiwalaan.